Yusek, I'm sorry pero akin talaga, tingin ko halos lahat ng government employee, including politicians, they are corrupt Alam mo, hindi lahat. Bakit hindi ito alam ng tao? Bakit hindi ito napapabalita? Bakit hindi ito nagtetrend? Bago Natunghayan natin ang napakagandang istorya ni Yusek David Almirol ng Multisys. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung gaano ka-powerful itong eGov app na ito. Alam nyo ba na lahat ng mga IDs ninyo ay nandyan na sa app na yan? Mga benefits ninyo, pagbabayad ninyo ng tax, transparency, lahat ay nandyan na sa app na yan. Para ma-experience ninyo, panoorin ninyo ng buo ang video na ito. I sold 45% that time around 2.1 billion. 2.1 billion. Before ka pumasok sa government, meron pang pagbebenta rin, tama? Oh, ganoon talaga yung government Kailangan mong mag-divest, no? Kaya I have to sell again the company. Okay ka na sa buhay mo, parang bilyonaryo ka na. Aanhin mo yung pagtatrabaho sa gobyerno, magkano lang naman ang sahod dyan. It's not about money anymore. So, what I'm hearing from you, Yusek, is your only reason why you joined the government is gusto mo talagang ma-digitalize yung system because naniniwala ka na yung kakayanan mo at kapasidad mo ay po pwedeng makabawas sa stress ng maraming Pilipino. Alam mo, as a Filipino, nangangarap din tayo di ba? Nakakaingit di ba? Pupunta ka sa ibang bansa, napakadali ang mga government transactions, di ba? Talagang pinapalakpakan sa buong mundo, di ba? Ako, hindi ako naniniwala na hindi natin kaya Kasi ako, as an OFW, I've seen that Yeah. Magagaling ang mga Pilipino. Madunong tayo kapag pinag-uusapan ay digitalisasyon, Yes. technology, programmers, innovation. Yeah. Magaling ang Pilipino. Correct. Ako, wala akong doubt nun. Kasi kami makikita ko talagang marami magagaling talaga ng mga information technology experts, di ba? Pero kailangan talaga ng leadership, RDR Yes. I'm not gonna join the government pag hindi ko nakita si BBM na isang leader na naniniwala siya na ang technology ay pwedeng maging solusyon. Kasi kahit na magagaling tayo kung walang leader naman na magpupush nito, Yeah. wala, hindi mangyayari. Ang daming website, libo-libong Yeah. website ang meron tayo, di ba? So imagine mo, pupunta ka sa agency, mag-submit ka ng pangalan mo. First name mo, last name mo, Yeah. middle name mo. Pipila ka, bababiometrics ka ulit. Yes. Pipicture ka na naman. Yes. Magpipirma ka na naman. Paulit-ulit yan. Ulit-ulit yan, di ba? Yes. Para sa akin, common sense lang Number one, may national ID na. Kumbaga, ang isang Pilipino, tapos na yung trabaho niyang isubmit yung data niya. Nandun na yung pangalan niya. Nandun na yung kanyang picture. Nandun na rin yung biometrics niya. Dapat tapos na yung trabaho niya sa lahat ng agency. Ha? Ibig sabihin pag may national ID ka, somehow sa lahat ng agency, nakalink na yon? Correct. So, siya na yung single source of truth mo. Bakit mo papahirapan yung mamamayan natin na pipila na naman, di ba? Sa eGov app ngayon, pagpunta mo doon, di ba, pagka-click mo ng PhilHealth, di mo na kailangan mag-login, mag-register na naman. Kita mo na agad yung contribution mo, yung yakap program mo, benefits mo. Pag-click mo ng GSIS, kita mo na yung loans mo, benefits mo. Wala ka nang gagawin pa. Pagka-click mo sa Pag-ibig, kita mo yung savings mo, contributions mo. Ibig sabihin makikita mo lahat real time? Yes. Ayun naman pala Guys, mag-download kayo ng eGov app. So kung hindi nyo alam kung magkano yung contributions ninyo sa PhilHealth ninyo, sa GSIS ninyo, kung approve ka na ba sa Pag-ibig housing loan, malay nyo approve na kayo. Sa eGov app pala nandyan, updated na. Ngayon ko lang nalaman, Yusek. Yes. 1,300 government systems. Kung gusto mong mag-renew ng driver's license mo, huwag ka na pumila, bahay ka na lang. Magre-renew ka gamit lang yung app. Tama. Kasi bakit ka pupunta ulit doon para lang mag-submit ng information mo? Tapos na. Teka lang, ang dami pumupunta sa LTO ngayon na nagre-renew na lisensya. Hindi na pala kailangan. Hindi na kailangan. Siguro yung iba, yung may mga violations siguro or meron sa mga penalties. Pero largely, kaya mo nang gawin yan kahit nasa bahay ka na lang. Yung physical ID mo, ipapadala lang sa bahay mo. Yes. At makikita mo na rin sa eGov app mismo yung digital driver's license mo. Sorry ngayon ko lang nalalaman to. Ito pa. Oh. NBI clearance. Ay, yung mga empleyado ko, pipila ron. O hindi na, bahay ka na lang. Yeah, subukan ninyo. Basta wala kang hit, 5 minutes lang yan. Makukuha mo na agad-agad yung digital copy ng iyong NBI clearance. Punta ka sa eGov app, i-click mo yung NBI clearance, automatic na yung data mo doon kasi nakalink kay national ID. Ay, sus. Napakarami pa yan, RDR. Paano yung sa tax, sa BIR? Sa ngayon, wala pa yung tax payment, ginagawa pala ng BIR, but soon, i-activate na namin. Pati yung tax filing mo, saka payment mo, later on yan. Hopefully this year, ma-activate yan. Pero, yung BIR TIN number mo, automatic na yan sa eGov app. Kita mo na din dyan. Ngayon? Ngayon.
can you actually use your digital ID, yung digital driver's license, digital pag-ibig ID mo, digital national ID mo? Pwede mo ba yung i-present? Yes. Actually, pag bumibiyaya ako sa airport, dati may wallet pa ako eh. Oo. Ngayon hindi na. Papakita ko yung aking eGov digital ID ko, ayun na, sasakay na ako ng eroplano. May mga bangko nga na minsan ayaw tanggapin, bawal yon. Ang gobyerno meron ng circular, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, pati PSA, na kung ano yung power ng physical na card, kaparehas na yan ng ating digital ID. So magagamit mo na yan as your proof of identity. Pati LGUs, naka-integrate dyan sa ating sistema. Nasa 1,000 mahigit na LGU nang naka-integrate. 1,058 to be exact. Pag-apply mo ng birth certificate, pati pag-apply ng business permit, nandyan na. Ang business permit nasa eGov app. Nandyan. Example, we are here in Quezon City. May sariling sistema ang Quezon City ha, pero naka-integrate sa eGov app. Para pagka-click mo ng Quezon City, lalabas lahat ng system ng Quezon City. Pagka-click mo ng one-stop shop nila, hindi ka na mag-register na naman. Hindi ka na magpapasok na naman ng first name, ng last name, ng middle name. So yung mga nakapila ngayon dyan at nag-a-apply kayo ng business permit, meron na sa eGov app. Ngayon, nilaunch namin yung itrabaho na naman sa eGov. Trabaho, ano yan? Apply ka lang doon, merong resume builder doon. Gumawa ka ng resume mo sa eGov, then meron ng job matching yan. Project ng DOLE yan. Job matching, ibig sabihin, gamit ng eGov app mo, makakakuha ka ng trabaho. Correct. OFWs natin, nasa eGov app na rin ha. Lahat ng transactions ng OWA, halimbawa yung mga services, yung OFW pass, pati yung ID ng OFW, nasa eGov app na rin. Ah, ganun ba? Alam mo mga OFW natin, uuwi ng Pilipinas at mag-allocate pa ng time para lang pumunta sa government services. Oo. Ngayon hindi na, spend time with your family. 'Di ba? May AI na rin yon. Libre. Ba't ka pa gagamit ng may bayad pa na ChatGPT? Ano yung wala pa? Well, madami pa. Pero inuna ng ating mahal na Pangulo, yung advice sa amin, unahin yung mga talagang kailangan ng tao. Di ba? Ito yung mga laging pinipilahan. Di ba? Yeah. So, yan yung inuna talaga namin. Ilang government agency na ang integrated sa eGov Super App? Nagsimula lang yan sa travel. Di ba? Oh, dati e-travel yan eh. Tapos nanganak yan. Oo. Tapos nasa 40 million Filipino ang wala pang physical ID. national ID. Yeah. So sabi ko, bakit ang Singapore, bakit ibang bansa, hindi na kailangan ng physical ID, cellphone na lang. So in-integrate na rin natin yung national ID. Oo. Until sa time na sumama na yung napakaraming agency, di ba? Yung driver's license, pati yung BIR, Yeah. PhilHealth. Ngayon, after 2.5 years, nasa 1,322 government systems na naka-integrate. Teka lang. So 1,000 mahigit, paano mo na pagsama-sama sa isang app? Imposible kasi yan kasi even Singapore and other countries cannot actually do that. Hindi ka po pwede sa isang app lang. Marami kang kailangan pasukan ng mga systems and application para mo ma-access. Pero bakit sa Pilipinas nagawa? Liliwanagin ko, no? This is a joint collaboration ng lahat ng government agency. Nagsanib puwersa kaming lahat-lahat to make this happen. The eGov app is just the gateway, kumbaga. Parang kaming nakadiscover ng isang bagay na pwede naman pala na yung mga government agencies ay magsanib puwersa para mapagaan ang serbisyo sa taong bayan. Yung sistema, kanya-kanya yan. Hindi kami lahat gumagawa RDR, ng lahat ng innovation. No? Ginaguide namin yung mga agency na ito yung gawin ninyo. Kayo ang mamahalan ng data ninyo, sa inyo yan. Kaya pagka-click mo limbawa ng PhilHealth sa eGov app, wala sa amin ng data na kay PhilHealth. Pag nagka-click ka halimbawa ng national ID, wala sa amin ng data na kay PSA. So, it's a wonderful system na hindi naman sa pagmamalaki pero hinahangaan ngayon sa buong mundo yan. In fact, maraming bansa bumibiyahe sa atin dito just to discover and learn kung paano natin napagsanib puwersa yung mga kalat-kalat na sistema in a single platform while the system is still run independently by other agencies. So mas ahead pa ang Pilipinas. In terms of super app play, okay, so meron silang mga private app pero tayo government-operated app, di ba? Ang advantage lang siguro natin dito sa Pilipinas ay dahil nahuli tayo. We're able to learn from them. So naging benchmark mo nyo. Naging benchmark natin. We're able to leapfrog. Hindi tayo dumaan sa legacy system. Dumaan agad-agad tayo sa makabagong teknolohiya. So, advantage natin ito. Like, halimbawa, Singapore, di ba? Sila yung naging model namin. Hindi naman namin to inimbento eh. Di ba? May mga ginaya kaming mga advanced countries, di ba? So, example, sa Singapore, meron silang super app na SingPass. Di ba? Nandun na yung ID niya, digital national ID niya, mga certificates niya, etc. Pero merong app pa sila sa travel. Another app pa sila. Meron din silang app sa ibang mga services din. Korea, example, no? Ang ganda, meron silang digital driver's license din. Pero wala pa silang super app ngayon, di ba? Nakita ko yung super app ng Kazakhstan, ang ganda din, di ba?
pinagko-compare namin. Meron na silang mga features din na wala sa atin. Pero may mga features din tayo na wala naman sa kanila. So, we're one of the few, okay, countries sa buong mundo. And not to brag, 2022, ranked 80th tayo sa United Nations. 80th out of 193 countries in terms of government digitalization, online services index. Ngayon, ilan na tayo? 2024, nilampasan natin 31 na bansa. Rank 49 na tayo. Alam mo ang aming sinubmit? eGovApp. Ito yung binandera namin sa United Nations. Ito yung pinesent namin. Ito yung pinakita namin. Sa e-government index naman, 17 na bansa nilampasan natin. Inatasan din akong i-receive yung award. Imagine mo, 12 na bansa lang sa 193 country. Isa ang Pilipinas ang na-awardan sa United Nations, di ba? At tayo ang na-awardan from high to very high. Masasabi ko na we can now compete globally in terms of government digitalization. Ganyan ka-advance ang Pilipinas ngayon. Nagpakita kami ng achievement namin. Nakakatuwang tingnan na lalapit sa'yo yung mga ibang bansa na buti pa kayo. Nagawa nyo kami, hinahihirapan kami sa integration. Di ba nakakatuwang marinig ito sa ibang bansa, di ba? With your eGov super app, do you think malaki ang nababawas sa korupsyon, sa red tape sa panahon natin ngayon because of the app? Nako, talagang malaki. Kaya galit sa atin yung mga fixers. Kasi alam mo, pag may physical interaction, pag may pila, parang naging kultura natin yung under the table. Kasi nga ang haba ng pila, singit-singit, di ba? Pero kung kaya mo naman palang gawin ang government transaction sa bahay na lang, walang contact. So walang fixer. Tama? Number 2, kapag ito ay mabilis yung proseso, hindi na tayo gagastos ng malaki. Kasi pag madaming tao, madami ka ding personnel na kailangan, madami kang mga hardware na bibilhin, di ba? Kailangan mo ng maraming, equipments. Imagine mo yung tipid, no? At alam mo pa, pag wala ng doble-dobleng submission ng document, pipila ka dito, pipila ka dyan, submit ng pare-parehas, imagine mo yung nasisave na pera ng taong bayan. Tsaka yung pagod. Limbawa, sa atin mga mamamayan, kung mag-absent ka pa ng trabaho para lang mag-process ng document. Hindi lang yun, matatraffic ka. Hindi naman eGov team lang ang gumawa nito as mentioned kanina. Nagawa ito dahil sa tulong ng napakaraming government agencies. I'm not gonna take the whole credit of this because it's a joint collaboration of this PBBM administration. Kasi siya mismo, si PBBM, naglatag ng presidential directive ng lahat ng government agencies mag-integrate kay eGovApp. Imagine mo, saan ka nakakita ng isang leader na yung political will to make this happen? Hindi ko kaya Hindi ko naman kayang pilitin yung mga government agencies na mag-integrate Pero siya mismo yung nalaman niya na ito yung solusyon. Okay, sa matagal na nating problema sa gobyerno. Yung napaka-komplikadong proseso, di ba? Kaya I'm proud na napakaraming leaders ngayon sa gobyerno na hindi corrupt. Minsan kasi parang pag government leader ka na or appointed ka na, di ba? Parang nababrand ka agad-agad, di ba? Yusek, I'm sorry pero akin talaga, tingin ko halos lahat ng government employee, including politicians, they are corrupt Alam mo, hindi lahat. Especially sa PBBM administration. Hindi dahil nandito ako sa administrasyon na ito. Do you think nandito pa ako? Okay, kung wala akong nakikitang mga maayos na government official? Do you think nag-i-stay ako ngayon dito kung corrupt yung mga kasama ko? Maraming controversy Minsan nasasaktan ako kasi ang ating presidente, nakita mo naman kung paano mag-imbestiga sa corruption. Pero binabaliktad yung istorya. Para sa akin I'm very passionate to this kasi you know why? Parang reset Alam mo, mayaman ang Pilipinas ulit. Alam mo kung bakit? Naturuan na tayong mga Pilipino na magbantay ng tax natin, ng pera natin. Wala nang pwedeng mag-ghost project ngayon kasi babantayan ng tao yan. Hindi masiguro 100% pero matatakot na Recently lang, together with DBM, nilaunch namin yung Compass, yung budget at transparency na pwedeng bantayan natin yung pera ng Taong bayan ay makikita na. Pwede nang bantayan. Bisitahin ninyo compass.dbm.gov.ph. Project yan ni Secretary Kim, yung bagong secretary ngayon. So ngayon, very transparent, makikita na lahat ng nangyayari. Makikita mo doon. And in the future, i-improve pa yan ng DBM. Nagtutulungan kaming dalawa ngayon. In the future, makikita mo mula sa budget, mula kung sinong inawardan na kumpanya, hanggat mabayaran, hanggat makumplete yung project, makikita yan ng taong bayan. Ibig sabihin, kung ikaw yung contractor at alam mong kaya kang bantayan, ng taong bayan, aayos ka. Pero Yusek, I'm sorry pero pasensya talaga. Bakit hindi ito alam ng tao? Bago Bakit hindi ito napapabalita? Bakit hindi ito nagtetrend? Bakit hindi ito nalalaman ng tao? Nakakadismaya na rin kasi alam mo kung bakit. Ang daming good na nagagawa Pero ngayon dahil sa awayan ng politika, natatabunan yung mga magagandang nagagawa. Pero pasensya na, mababa talaga ang trust rating sa ngayon ng tao sa gobyerno Kasi hindi nila naririnig yung maayos
Pasensya na Yusek that's the real story. Walang nare-retain at walang naririnig na maayos ang tao kaya na-highlight lahat ng pangit. Ibig sabihin yung effort ng gobyerno na to para maipakita yung tama, sa palagay ko at opinyon ko, masyadong kulang. Sometimes nga, the evil are loudest in the room Yun yung problema Pero kaya yan kagaya ngayon na i-highlight ko. Ako kasi I'm not a believer of this administration, to be frank and to be honest. But ngayon na nakakausap kita, somehow nagbabago yung perspective ko Parang sa 1,000 good deeds na ginawa mo at meron kang isang nagawang mali, ang pag-uusapan lagi yung mag-isang mali. Alam mo, ito yung frustration ko sa bansa natin, di ba? Hindi na sa gobyerno, it's a culture issue na bakit hindi natin pag-usapan yung mga magaganda? Bakit napakasarap masyadong pag-usapan yung pangit? Kasi ako talagang nagtatrabaho kami ng maayos talaga. Talagang yung team ko nga naaawan rin ako Like ngayon, mamaya, mayroon na naman kaming hackathon naman mamaya. Mag-overnight na naman kami ang aking mga programmers kasi may launching na naman kami ng feature ng eGov, di ba? Kaya minsan nakakawalan na rin ng inspirasyon. Sana naman pag nakita ninyong tama yung ginagawa namin, i-uplift nyo naman kami. Sana kapag nakita nyo naman na kahit papaano nakakatulong yung ginagawa namin, pag-usapan nyo naman kami. Kahit papaano. Kasi anong mangyayari sa bansang Pilipinas? Ganito na ba tayo? Habang buhay na ba tayong ganito na siraan na lang? Habang buhay na lang ba tayo na mag-aaway? Sa away na ganyan, politiko lang ang nakikinabang dyan. Alam kong maganda yon, no? Kapag mali, kalabanin natin. Yeah. Pero pag nakita nyo namang may tama naman, kahit nakita nyo namang mayroon namang magandang nagagawa naman, i-appreciate naman natin. Yeah. Sa team namin sa DICT, ang dami namin nagagawa. Minsan natatabunan lang ng ingay politika. Which is, kung tuloy-tuloy na ganito, pati yung mga maayos na nasa gobyerno ay maubos din. Maraming salamat Yusek. And first of all, I'd like to say sorry Kasi ang paniwala ko talaga sa gobyerno, lahat korap Pero until na na-meet kita, until na nagawa natin tong interview na to, at least ngayon nabago yung pananaw ko. Hindi ko masasabing 100% na bago, pero at least kahit papano nakikita ko na why generalize it? Just to be fair, di ba? Tingnan din natin yung tama. Ang DICT eGov, ngayon ko naintindihan, ngayon ko nalaman na kung gaano kalaki yung convenience na naibigay nyo sa publiko, sa lahat ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat sa iyo, Yusek, dahil merong kahit papano isang undersecretary na nag-effort na para mapagaang ang buhay ng milyong-milyong Pilipino. Thank you so much for that. And before we end, gusto ko lang balikan. Kung nabubuhay ang papa mo ngayon, nakikita ka niya at nasa harapan mo siya, ano ang gusto mo sabihin sa kanya? Isa rin siya nagko-complain sa government dati, by the way. Ilang beses ko din siya nakikita na ang gulo-gulo ng gobyerno, ganyan-ganyan, haba ng pila. Kahit papaano man lang yung mga frustration niya sa gobyerno, makita niya na involved yung anak niya, di ba? I want him to be proud of me. And I'm sorry for failing him as well. Kasi until now, I cannot even tell that I'm a successful person. Kapag kumakain ako ng masarap, naalala ko siya. Pag tumitira ako sa magandang bahay, sana nandito siya. But we cannot turn back time. That's for sure. And if nabubuhay siya ngayon, if nandyan siya, I know that he's so proud of you. And hindi lang siya. Ang sambayan ng Pilipino, proud. Dahil meron silang David Almirol na nakatulong sa kanila, sa buhay nila. Maraming salamat, Yusek David Almirol. Thank you so much for this wonderful interview. Baka meron kang gustong batiin at pasalamatan lang, Yusek. Well, I want to thank my eGov family. They also have frustrations. Just continue to be inspired because we're creating a better Philippines para sa ating mga anak. So, shout out syempre, sa family ko. My wife na pasensyado na Ano pangalan? Lloyd. Mga anak. Yung aking kambal, si Hannah and Hailey. Yung aking twins, si CD, si Kyle, si Thirdy. Meron akong the third David the third. And I'm sorry for stealing time from you. I supposed to be spending time to you guys but nasa gobyerno ako. Siguro pagkatapos ko dito, I will allocate my 100% time to you guys but sa ngayon, allow your dad to serve muna. Yeah, to serve. For the moment. Yeah. Alright, thank you so much, Yusek David Almirol. And sa lahat ng viewers natin, I know that you learned a lot and maybe this is also a realization for everybody sa lahat na nakapanood that there is people in government na talagang nandyan, pure of heart to serve Philippines para makapagbigay sa inyo ng convenience sa bawat isa sa atin. Maraming salamat, Yusek David Almirol. At sa lahat ng mga viewers natin, please do not forget to subscribe and
i-click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and Spotify. Muli maraming salamat and God bless sa inyo lahat.